Hello guys and welcome to my mini vlog. At ngayong araw nga na to guys ay nagpe-prepare ako papunta sa aking work. At syempre gabi yan guys. Around mga alas 8 siguro ng gabi. At ayun nga bagong ligo tayo at mukhang fresh tayo dyan. Oy, naglaway na naman sila. Charot lang po. At kung makikita nyo na dyan guys, ang aking bilbil ay pinaghirapan ko yan. Kaya wag nyo nang pakalaman. Gumawa kayo at paghirapan nyo yung sa inyo. And this is my daily routine guys kapag papasok ako sa trabaho. Oy, English yun at syempre kailangan natin magpabango para naman kahit hindi tayo nagsabon, mabango naman tayo. At ito nga guys, gagayak na nga ako dyan at syempre prepare ko na yung mga susuotin ko papuntang trabaho. At dapat presentable tayo kahit hindi tayo naliligo minsan. Yun nga guys, after ko nga maligo ay nag-ayos na rin ako ng aking sarili. Syempre kailangan natin suklayin yung buhok natin para mas pogi. At syempre yung buhok ko nga ay kulot at hindi naman ako salot guys, hindi katulad mo. Joke lang po. At kinuha ko na rin nga guys yung aking jacket dyan at yun nga panlaban natin sa lamig. At syempre dapat naka-medyas tayo kapag papasok tayo ng work at medyo basa-basa pa nga yung medyas ko dyan guys. Syempre hindi naman mainit ngayong mga panahon na ito. At chichinelas nga lang ako papuntang office kasi minsan may mga pagkakataon naman na umuulan para mas ready tayo sa putikan. So after nga guys ako matapos at gumayak at syempre makalis na ng bahay ay sumakay na ako ng tricycle. Medyo natagalan pa nga ako sa paghihintay kasi nga almost 1 hour yata ako naghintay ng tricycle dahil laging puno at minsan yung iba biyaheng terminal. So hindi naman terminal yung aking way kundi doon sa may tenement. At syempre guys, ayan nga, nakasakay na ako. At dapat guys, maging alerto pa rin tayo kasi nga medyo gabi na at laging ang gabi yung aking biyahe kasi gabi naman yung aking trabaho. At nag-aantay na nga tayo dyan ng jeep para naman makasakay tayo papuntang Pasay. And thankful na tayo guys kasi nga hindi na tayo pinag-antay ng jeep ng matagal. At shoutout nga pala doon sa driver ng jeep. Salute ako sa iyo kuya kasi dala-dala niya guys yung anak niyang maliit. At habang nagbabayad nga ako dyan ng aking pamasahe ay napansin ko na nagtitimpla pa siya ng gatas. So, awesome tatay yan. So, bibihira nga yung mga parents na sinasama yung mga anak sa trabaho nila. Pero talagang humanga rin nga ako dito sa driver ng jeep. Dahil syempre kahit this oras na ng gabi at biyahe niya nga ay nagawa niya pang alagaan yung kanyang anak. Sana ganun rin kayo. Charot lang po. At iyon nga guys, talagang karamihan sa panahon ngayon, may mga lalaki na hindi kayang magpakama para sa mga anak nila. Nakakalungkot man isipin, pero totoo yun. At ito nga guys, binabaybay nga namin ng kahabaan ng EDSA at syempre ilang tumbling na lang ay bababa ulit ako para naman makasakay ako ng MRT. At ito na nga guys, nakababa na tayo at unang bubungad sa iyo ay itong ang fountain at syempre meron yung pailaw para naman medyo kakaiba. At ito nga meron ulit isang panibagong fountain naman so medyo mas malaki to guys. At syempre may pailaw ulit para naman daw maakit yung iba. Uy! At ito nga guys ay isa rin sa mga dinarayo dito ng mga kabataan. Nagdi-date sila kasi medyo maganda nga siya tambayan. At marami nga mga fountains yun guys kung mapapansin nyo sa aking dinadaanan. At nga natin guys, ito naman yung view na makikita nyo. Syempre galing yan doon sa may Taguig papunta dito sa Pasay hanggang sa Makati yung ibang mga sasakyan at yung iba naman pauwi na syempre. Kailangan din naman nila magpahinga. At ito nga guys, pagbaba ulit natin, may panibagong fountains ulit. At syempre, mas malaki yan kumpara dun sa dati. At ito naman ay medyo may kataasan rin. At kung makikita nyo, mas mataas yung tubig. So after nga nito guys, ay meron pang isang fountain ulit na kulay green naman. At kung makikita nyo, meron nga diyang nagpapapicture din. At para mga Chinese national sila. Siguro nagandahan nga sila at talaga naman kaiga-igayan tingnan itong ating mga fountains. At after natin dyan guys ay pupunta na nga tayo dito sa may kabilang way naman. At sa bandang unahan nga yan ay MRT station at ayun nga yung teleperformance pero hindi ako dyan. At ito nga guys, naglalakad na tayo ulit at syempre papakyat na ulit tayo dun sa MRT station. Ano naman yung ating transportation para punta na agad tayo sa ating work. At syempre, pupunta na tayo dito sa may
gilid at pipila nga tayo sa elevator para mas mabilis tayong umakyat. Kasi nga guys, medyo pagod na rin ako maglakad at the same time, nahihirapan akong magkipag-unahan sa mga pasahero papunta dyan sa taas. So gagamit na tayo ng magic trick which is yung elevator natin para mas mapabilis yung ating biyahe papunta sa taas. Uy, ano yun? Baka iba yun ha. Joke lang po. At ay nga guys, ay nagsilabasan na yung mga tao doon. At ngayon ay nakapunta na agad ako dito sa mga guard. At bibili nga tayo ng ticket. Load ko nga pala dyan guys ay 100 pesos. At kasya ngayon siguro mga 4 days. I think. At ito nga guys, naghahabol na nga tayo dyan para naman makaabot tayo sa MRT. At kung mapapansin nyo, may balance pa yan guys na 117 kasi lagi yan may putal. At pagdating ko nga dito sa taas sa MRT station ay marami na rin nakapila. At syempre, naghihintay na rin sila ng masasakyan. At ito nga guys, yung ibang mga tao dyan ay galing sa business nila. At syempre, yung iba galing din trabaho. At syempre, yung iba naman ay mga papasok pa lamang sa kanya-kanyang mga work. At medyo patago nga lang guys yung ating pagkuha ng mga videos dyan kasi nga alam ko bawal yan. Hindi lang ako sure pero kasi nung during pandemic ay talagang pinagbabawal ng mga guard na kumuha ng video lalo na kapag andun ka sa loob ng tren. At ito nga guys ay naririnig ko na meron ng paparating na tren at syempre thankful din ako kasi ilang minuto lang din ako nag-antay para naman makasakay na nga tayo at hindi nga ako malate sa aking work. Ang struggle talaga guys kapag panggabi yung work mo ay yung tulog mo sa umaga talagang pahirapan at nabanggit ko nga sa unang video ko na maswerte na kapag nagkaroon ako ng 4 hours to 5 hours na tulog dahil parang medyo nabawi ko na yung aking puyat. At ito nga guys, nasa loob na rin kami ng tren at syempre bumaba na rin ako at the same time at gumamit na rin nga tayo ng escalator kasi nga si Jello ay sobrang tamad maglakad. Hindi naman guys, as in ito lang talaga yung pinakang shortcut at mapapabilis tayo dahil medyo kinakapos na nga tayo sa oras. Ang pasok ko pala guys ay 10 o'clock ng gabi at mga naglalaro lang yan sa mga 9:30. At ito nga, bumaba na rin tayo guys upang maglakad at sinimulan na nga natin yung mahabang lakarin ulit papunta sa work. At kung matapansin nyo guys ay nandito na rin ako sa may harapan at pupunta ako dyan sa may kabila kasi minsan dyan ako pumupunta sa may CR dahil wala dyan masyadong gumagamit. At yung nadaanan nga natin guys ay mga inuman. Pero hindi ako nagiinom dyan guys kasi medyo class yung mga umiinom dyan at mga foreigner din kalimitan. So yan, tumawid na tayo at papasok na nga tayo sa aking trabaho. At kung makikita nyo guys, ito na yung building na papasuhan ko at ito nga yung office ng Teleperformance. At ito nga guys, nagpe-prepare na ako dyan at nagsuot na rin ako ng ID kasi sisitahin tayo ng guard kapag wala tayong ID. After ko nga guys mag-set up sa loob ay lumabas muna ako dahil meron pang time para makapag-liwaliw sa labas at kumuha nga ako ng ilang videos dyan. Yan pala guys yung harapan ng building ng Teleperformance. And after ko nga guys sa labas ay pumasok ulit ako at tumambay muna ako dito sa may lobby. At syempre marami ding tumatambay dito. Yung iba ay mga matatagal na rin ng mga agents at syempre yung iba naman ay mga bago lang at meron silang mga training. So habang nakatambay dyan, bibihira din naman akong tumambay dyan guys. So napatambay lang ako dyan ngayon kasi nga kukuha ako ng video patago. O diba wala nakakapansin? Charot lang po. And after ko dyan guys ay pumasok muna ako dito sa may pantry at syempre manggugulo ako kay Erwin. Si Erwin nga pala guys ay isa sa mga tropa pets ko dyan sa loob ng aking trabaho. At matagal ko na rin yung kaibigan pero magkaiba kami ng team. So syempre iba din kanyang supervisor. At ito naman guys si ate talaga namang kaway na kawayan at isa nga sa mga kaibigan ko na rin dyan sa loob ng pantry. At isa din siya sa mga tendera at cashier na rin at the same time. Hanggang dito na lang guys yung video ko and thank you for watching dahil may work pa ako. Bye bye!